Sinabi ko man, hindi man ang katawan mo na dumala sa tao. Yung tinatawag natin divine government. Yung divine, espiritu. Intindihan? To govern the body. No, nililinan ko lang kasi may taga-gobyerno dito sila ni Kapitan. Yan kasi yung tanong, hindi ka mo mag-gobyerno, how diin man? Nga ang barangay, di ako nahuli sa barangay, ako Kapitan. Ang divine government naman, di ka mo mag-define man. Nandito rin yung mga Philippine Army. No, we're not interested on whatsoever na tinatawag natin physical world. Our interest is within the internal part of the body. So ito yung katawan ng tao. Pagpatay na na siya, ang mata, bulikato mo ng mata, hindi mo pa ng bulikato ng bahay, hindi na nakakita. Patay na. Okay? Yung kanina, singgitan mo na, dili na naman kadungo. Patay na eh. It is the body. Oh. Bakit na hindi naman kadungo? Umalis na ang kalat. Kaluluwa, yung kaluluwa naghawa na so, dili na siya magliw. Wala na yung pumping of the heart. Kasi nga, ang buhay na ibinigay niya, Diyos ang may-ari. Siya na Diyos ang may-ari. Paano yun? Nasulat sa Biblia, sa Genesis. Hangin sa kinabuhi, dito gisulod sa lawas sa tao. Ang yuta, gihimo ka tao, pagkahuman. Yun. Yung soul na yun, babalik doon sa kanya. Ang body na yan, lupa yan. Sa galing sa lupa. So, ibig sabihin, yung nakikinig dyan, hindi yung kaina. Instrumento lang yun. Yung kalam ang nakikinig dyan. Yung mata nakakakita, hindi yung mata yung mahalaga. Yung nandoon na nakakakita, yung kalam nakakakita. So, mag-ingat tayo because maraming impormasyon. There are so many information every day. Ay balita. Dili tanan ng mga impormasyon kailangan imong isulod dito sa imong internal mind o heart. Mag-ingat. May mga impormasyon na hindi maganda. May mga impormasyon na maganda. So, kailangan marunong bang mag-receive ng mga information. Sundalo sa Diyos. O, yun. Kailangan yung mga impormasyon makapataba, makapahatag o kalipod dito sa imuhang lawas. Kaya mo na, diya tayo nag-divine government.